Hello, 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 hello. Good morning. Good morning sa buong mundo. At good morning dyan sa Pilipinas. Shout out sa inyo dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kabusing, mga madam. At good day sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, please dalawin yung aking YouTube channel po. Pakidalaw naman po ang aking YouTube channel, ED Makasilang po, at mag-subscribe na rin po kayo, like and share, at click ang notification para po makita ninyo lahat ng mga in-upload ko doon sa aking YouTube channel, ED Makasilang. Sa aking Facebook, maraming salamat sa mga aking mga followers. Malaki po ang pagbabago ng aking Facebook nang dahil sa inyo po. Maraming salamat sa aking mga followers. Sa hindi pa po nag-follow, please like and share and follow po, at mag-comment po kayo. Salamat ulit. Shout out sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Okay, pag-usapan natin itong mga didilis, dahil talagang tudo kaba na sila ngayon, di ba? Pinapakalat nila sa social media na marami daw mga congressman ng hindi magpipirma. So ayun, fake news na naman sila dahil napatunayan na 55 over 55, 55 nothing. Talagang wala na sila talaga, lahat na lang gagawin ng mga didilis para lang makuha sila, mapaniwala nila ang taong bayan na marami pa ring susuporta kay Inday Sara sa impeachment, pero kabaliktaran pala. Kaya talagang lahat gagawin ng mga didilis para lang mapigilan nila ang impeachment ni Inday Sara. Pero wala na naman sila, iyak na naman sila doon sa mga kamembro ni Luistro, Congressman Luistro, ay dahil nakuha nila ang overall 55 overall, di ba? Patay talagang mga didilis. Grabe ang pananakot nila. Pagka wala bubuto kayo, yari kayo sa mga iglesia ni Cristo. Talaga naman wala na talaga, lahat gagawin. So pag-asa lang nila, pag-asa na nila pagka nandun na sa Senado, dahil maraming mga didilis na senador, yun ang pag-asa nila. At yun nga, nag-meeting na ang mga minority na mga didilis. Si Robin Padilla nga, di ba, nagsalita na talagang gagawin nila ang lahat para lang mapigil nila ang impeachment ni Inday Sara, pabor lang sa kanila. So pero hindi pa rin ako maniniwala pa rin ako sa mga senador. Muslim majority pa rin ang mga senador na bubuto sa yes para ma-impeach si Sara Duterte, di ba? Saro naman tong mga didilis, napakatanga na talaga. Napakatanga na talaga itong mga didilis pagka bumuto ng no. Kitang-kita na talagang ebidensya, di ba? Saan niya kukunin yung bilyones? Vice mayor, vice presidente lang, tapos ang pera ay bilyones. Sa mag-asawa lang yun, wala pa yung sa tatay nilang si Duterte, di ba? Bilyones. So grabing nakaw talaga nila, kaya pala todo utang nila sa Pilipinas, mangutang sa Pilipinas, dahil yung pala ay puro nanakawin lang pala nila, di ba? Ito may lumalabas na yung mga ari-arian pala ni Kibuloy, Kwan pala, Tatay Digong, front lang pala si Kibuloy. Kunwari lang pala na milyonaryo si Kibuloy. Bakit magiging bilyonaryo si Kibuloy? Pastor lang yan, di ba? Pastor lang. Bakit magiging kwan siya? Bakit magiging bilyonaryo? Pastor lang yan si Kibuloy, di ba? Saan niya kukunin yung pera? Contribution lang. Palagay natin yung mga paninda ni Kibuloy na puto suman, aabot ba ng bilyones yun? Talagang grabe ang mga nako talaga nila, di ba? Mga busing mga madam, front lang pala nila yung si Kibuloy. Malupit talaga to si Tatay Digong dumiskarte. Kaya lahat ng kabalbalan na diskarte
nasa mga Duterte na. Nasanay talaga silang magnakaw eh. Buhat sa tatay nila hanggang sa anak nila. Grabe ang nakaw nila. Di ba? So, posible itong mga didilis ha. Sa bagay, yung mga hindi buboto ng impeachment ni Sara na mga senador eh, yun naman ay isa ring mga magnanakaw rin eh. 'Di ba? Grabe din ang nakaw nila eh. Nandiyan si Estrada, Jingo Estrada, 2 beses. Una nakulong, pangalawa na naman nagnakaw na naman, nag-corrupt na naman ulit. Para talagang sila ni Bong Revilla ang magpartner eh. Nandiyan si Escudero, nandiyan yung pastor na anak ni yung taga Bulacan na senador, nakalimutan ko na, magnanakaw din. Banggitin nila kung sino. Di ba? Ang dami nilang yan ang mga hindi bubuto sa impeachment ni Sara kasi nga madadali sila eh. Madadali sila kapag ma-impeach si Sara. So ang pag-asa na lang talaga nila na hindi ma-impeach si Sara at makatakbo ng presidente sa 2028. 'Di ba? Ang daming mga didilis na mga magnanakaw. Nandiyan si Bongo, mastermind sa mga magnanakaw. Si Bongo, kunwari, tingnan mo itsura ni Bongo, kunwari ang kabaliktaran, kunwari ang bait-bait, pero pagka tumalikod sa harap ng mga tao, grabe pala ang mga kabalos. Kaya si Bongo, pag nakita ko yung itsura ni Bongo, talagang hindi ako natutuwa sa animal na yan eh. Kaya marami siyang nabudol sa mga tao eh. Nandiyan si Senator Bato, isa ring mastermind sa kriminal. Ayan. Di ba? Mastermind ng kriminal, isa sa mga pasimuno na patayan dito. Kaya marami talaga. Si Juan pala, Villanueva pala, yung senador na isa ring magnanakaw. So lahat ng mga hindi bubutos ng impeachment ni Sara, lahat yan may mga history na sila ay mga corruption, di ba? Kaya mostly talaga ng mga minority ay may mga history na mga magnanakaw. Kaya, di ba, mga busing mga madam. So pero kung pa rin ako, buo pa rin akong tiwala sa Senado na ang majority pa rin ang buboto sa yes sa impeachment ni Inday Sayad. Kayo mga didilis, talagang tulirong-tulor yun kayo. Lahat gagawin niyo, pamimiki ninyo, pamimik news ninyo, nandiyan pa nananakot kayo kung sinong buboto ng yes sa mga congressman. Yari kayo sa Iglesia ni Cristo. Nako, Iglesia ni Cristo. Bakit control ba ni Iglesia ni Cristo yung mga tao? Hindi natin alam, di ba? Iba na ang mga tao ngayon, mga matatalino na. Pananakot ninyo sa mga politician na pananakot ninyo sa Iglesia ni Cristo. Hindi pwede yan. Di ba? Kayong mga didilis, hanggang kailan ba mga bubo pa rin kayo? Wala na kayong ginawa sa sarili nyo kundi mamiki na lang. Di ba? Paano yan paano yan? Pagkatapos sa pagbubutuhan na nila sa May 11 sa plenary, siguro yung 50, biro mo 55 over 55, so ilan na lang ang kulang, ilan na lang ang kulang, 51 na lang ang kulang para manalo na ang doon sa plenary, para manalo sa botohan, di ba? Sana yung mga sinasabi niyo mga didilis na walang pipirma, maraming uhuro, dalawa lang naman ang kwan dyan eh. Kaya galit na galit yung mga politician na congressman, galit na galit. Una, malakas ang ebidensya. Yan ang pinakagrabe, malakas ang ebidensya nila kay Inday Sayad, kay Vice Sara Duterte, kay Inday Sayad. Yun ang pinakaunang ebidensya, malakas. Pangalawa, itong pangalawa, grabe rin. Walang respeto si Inday Sayad sa Kongreso. Yun, kaya galit na galit ang mga
congressman sa kanya. Kasi nga walang respeto. Binabaliwala niya ang kongreso. Akala niya siya pa rin ang powerful dahil vice president. Wala na yung si Inday Sayad. Yun ang pangalawa, 'di ba? Una, malakas ang ebidensya. Pangalawa, walang respeto sa kongreso. Kaya ganyan si Inday Sayad. Patay ka ngayon, Inday Sayad ka. Wala ka na talaga. 'Di ba mga bossing, mga madam? Kaya pag umakyat yan sa Senado, pag umakyat sa Senado, wala na. Matay na si Juan. Wala na yan. Kasi majority pa rin ang buboto sa yes. Alam ko yan eh. Sa lakas ba namang ebidensya, tapos hindi buboto ng ng isang mga senador. Tao, buong Pilipinas nagmamasid. Ang tao, buong Pilipinas nagmamasid. So pagka nagkamali kayo mga senador, yari kayo sa mga tao, 'di ba? Di ba mga bossing, mga madam? Kaya wala na. Gagawin lahat ng mga didilis na senador at ng mga didilis nilang nasa sa ibang sa labas, sa ibang bansa man o sa diyan sa Pilipinas, lahat ng mga didilis gagawin nila para lang hindi matuloy ang impeachment ni Inday Sayad. Di ba? Paano na kayo didilis? Wala na. Laos na kayo. Pabagsak na ang karir ng inyong pong na si Inday Sayad. Wala na. Napapatunayan na yan. Di ba? Okay. Hanggang dito na lang mga bossing, mga madam. Yun lang po ang kuwan natin, ang topic natin, na talaga itong mga didilis tulirong-tuliro na, hindi na alam ang gagawin. Grabe ng pamimiki nila, grabe ng pananakot nila, di ba? Yan po ang pananakot nila na ang Iglesia ni Cristo, kapag bumuto kayo ng no, yari kayo sa Iglesia. Grabe mga pananakot. Pero na lang, di ba mga busing, mga madam? Okay mga busing, mga madam, once again po mga busing, mga madam, please dalawin niyo po ang aking YouTube channel po. Please dalawin niyo po ang aking YouTube channel. Okay mga busing, mga madam, ang YouTube channel ko po ay Eddie Makasilang. Paki-subscribe na rin at click ang notification para makita niyo po ang aking mga in-upload doon sa aking channel, sa YouTube channel na Eddie Makasilang. At sa Facebook naman, maraming salamat po ang aking mga follower. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share at comment po kayo mga busing, mga madam. Maraming salamat po. Ang kapayapaan ay sumasa inyo dyan sa Pilipinas, at ang kapayapaan naman sa akin dito sa Canada ay sumasa akin po ang kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo mga busing, mga madam. Bye bye, peace.